So good day sa atin mga kanyubi, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayong araw ay nandito lamang tayo sa ating shop. At may gagawin tayo ditong isang dual washing. Ang tatak na ito mga kanyubi ay Micromatic. At ang issue ay okay naman ang kanyang washing. At yung kanyang dryer ay kapag may laman na daw ay hindi naman daw ito makaikot ng mabilis. So ngayon binaklas ko muna yung likod. At kung mapapansin niyo wala pa tayong ginalaw dyan. Ngayon ang gagawin natin, ito yung kanyang capacitor. Ang gagawin natin, pero may suspetya na tayo kung anong nagiging problema niyan. So ipapakita ko lang sa inyo mga kanyubi kung ano ang nagiging problema kapag ka mahina umikot ang inyong mga dryer kapag ka may load na. So may na-ready tayo ditong extension. So saksak natin. At ngayon magda-dryer tayo. Titingnan natin kung anong nagiging reaction. Ayan o. Tingnan natin sa ilalim, halos hindi na nga siya makaikot o. Tingnan natin sa ibabaw. Umiikot naman mga kanyubi. Nga lang kapag may load nga daw ay hindi nga daw ito halos makaikot. So okay naman yung kanyang tab. At sa ngayon ayan o. So ang ibig sabihin niyan mga kanyubi, matagal siyang umikot ng mabilis. Bakit? Nagkakaroon na po ng problema niyan ay capacitor. So obserbahan nyo mamaya, umiikot yan mga kanyubi kapag walang laman. So ganyan siya kabilis kapag walang laman. Pero once na nilagyan nyo yan ng damit na basa, ay hindi na siya makaikot ng maayos. Kasi nga ito mga kanyubi. So titingnan natin ito ng kanyang capacitor at titingnan natin kung ilang microfarad dito. So ang gagawin nyo dyan mga kanyubi kapag ganyan ang pinapakita ng inyong mga dryer, ang unang-una nyong titingnan dyan ay yung kanyang capacitor. So kinalas na natin yung ating capacitor at mayroon tayo ditong kasamahan na si Kuya Mael, no? Sa kanya natin ipapatester yung ating capacitor para sabihin talaga natin na wala itong kung anumang daya, no? So ngayon ang uunahin natin ite-tester itong kanyang wash. Yan. Sa kanyang wash ay may nakukuha tayong 8.50 mga kanyubi, no? So bumababa pa. Ibig sabihin ay pwedeng mahina na rin yung kanyang washing, oh. So kung mapapansin natin mga kanyubi ay yung kanyang capacitance ay yung kanyang microfarad at 10 UF dapat ang makukuha natin. Pero okay pa naman ito mga kanyubi. Ngayon pupunta tayo dun sa kanyang dryer. Ang connection ng kanyang dryer mga kanyubi ay itim saka pula. Yan yung kanyang para sa kanyang dryer. Ipapatester natin. So kung mapapansin mga kanyubi ay weak na ang capacitor na ito. Ngayon tatry natin na palitan itong capacitor na ito ng dryer. At titingnan natin kung magbabago ang kanyang ikot, no? So ipag-combine nyo na lang mga kanyubi doon sa kaninang ikot kaysa kapag nagpalit tayo ng bago. Kukuha lang tayo ng bago. So kumuha tayo ng bagong mga capacitor mga kanyubi para sa dryer. So dryer muna yung titestingan natin na salpakan ng bago. Ito kung mapapansin niyo ay meron tayo ditong 5 UF, no? So pwede naman po yan mga kanyubi, wag lang tataas ng isang punto. Kung halimbawa 4.5 o 4 UF ang inyong capacitor ng dryer, pwede nyo pong palitan niya ng 5 UF mga kanyubi. So hindi naman yan magkakaroon ng problema. So ngayon papabaltan natin ito kay Kuya Mael at tetesterin natin. So dito lamang po yan sa ating kapitbahay mga kanyubi. So yan lang, yun po yung may-ari ng dryer. Yan. Testerin mo muna Mael, pakita mo sa kanila. So ang value nito mga kanyubi ay 5 UF. So dapat may 5 UF po tayong makukuha. Yan. So iyan po yung tamang capacitor o capacity ng isang capacitor kapag saktuhan yung UF. So ulitin natin itong kanyang dryer ito. Kuya Mael, ulitin mo to. Huwag mo din isama yung kamay mo kung ilan yung makukuha mo. So 0.6 na lang mga kanyubi yung kanyang capacitance. Ibig sabihin talagang weak na ang capacitor na ito. Pero kaya pang magpaikot. So ang gagawin natin, ibabalik natin doon sa original ng pagkakakabit dito Mael, kahit magkabaligtad. At titingnan natin kung magbabago ang kanyang ikot. So papakabit lang natin.
So nakakabit na yung ating capacitor, pero hindi po muna natin i-electrical tape at titingnan muna natin. Kayo na lang po ang humusga kung magbabago ang ikot ng dryer na yun. So saksak natin. Okay, timer ka Kamael. So tingnan nyo mga kanyubi. Ayan. So, taas mo yung pinto. So napansin nyo mga kanyubi, so taas natin yung pinto, ibig sabihin nag-break na siya. Uulitin natin. Kung mapapansin nyo mga kanyubi, kapag binabaan natin yung pinto ay agad-agad siyang iikot. Ibig sabihin agad-agad siyang nakakapag-start kasi nga po bago yung ating capacitor. Baba mo yung pinto. So ganyan po ang normal na function ng isang dryer kapag ka nag-function kayo sa kanyang timer. Agad-agad po siyang iikot, no? Hindi po katulad kanina, talagang medyo may katagalan bago siya umikot ng matining. Pero umiikot siya mga kanyubi. Ngayon, hugutin ko muna. Ibabalik natin itong kanyang dating capacitor. Ipapakita ko sa inyo para mas maliwanag sa lahat yung kaibahan nung bago doon sa luma. So kakabit natin yung luma. Yan. So balik mo yung Kamael at tanggalin mo yan at ibalik mo ito. So doon sa mga nagdi-DIY mga kanyubi, no, ingat lang kayo kapag ito yung mga ginagawa nyo kasi hindi tayo nag-electrical tape, no, pero dapat mag-electrical tape tayo para din sa ating seguridad. So tinanggal natin yung bago, ito yung bago. Ibalik mo Kamael yung luma. Oh, baka magkadikit ito. So binalik natin yung luma ha. So obserbahan nyo mga kanyubi kung ano yung kaibahan noong luma doon sa bago. Pero goods pa, pwede pa yung kanyang capacitor nga lang talagang pagka may load na talaga hindi na siya makaikot. Saksak ulit mga kanyubi, wala na pong cut yung ating video para mas maliwanag po sa lahat. Saksak ko. So ulitin natin mga kanyubi, i-timer mo ulit kay Mael. Ulitin natin. So iyon po ang kaibahan kapag ka mahina na ang inyong capacitor, nakakapag-ikot naman siya nga lang talaga ang bagal niyang mag-release. Ibig sabihin kapag ka may load na yon mga kanyubi ay hindi na talaga siya makakapag-start kasi nga po weak na yung kanyang capacitor. So ang gagawin nyo lamang, papalitan nyo lamang ng capacitor ito mga kanyubi at magagamit nyo na ulit ang inyong mga dryer. Paalala mga kanyubi, kung 4 UF ang nakita nating capacitance doon sa kanyang original na capacitor, pwede po tayo magkabit ng 5 UF. Pero kung may 4 UF po kayo, mas mainam. So yun lang mga newbie, sana nakatulong at God bless po.